makakausap natin sa linya ng telepono si Attorney Joel Butuyan. Isa po siyang ICC accredited lawyer at chairperson ng Center for International Law. Magandang gabi, Attorney Butuyan. Si Maan Makapagal po ito ng PTV Ulat Bayan. Magandang gabi, Maan, at sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa ating programa ngayong gabi. Attorney, unahin ko lang to, sa puntong nakadetene. Si dating Pangulong Duterte, pwede pa bang questionin ang jurisdiksyon ng ICC sa kanya? Oo, Maan, karapatan niya yan within the period from the first hearing that was done in last Friday hanggang sa confirmation of charges sa September. Pwedeng siyang mag-high ng mga challenge, no? Challenge on the validity of the warrant, challenge on the implementation of the warrant of arrest, tapos challenge on the jurisdiction of the ICC, and pati na rin yung issue ng interim release. So yun yung mga interim na mga challenges and applications na pwede niyang gawin bago mag-umpisa yung confirmation of charges. Okay, eto po. Sa kasong crimes against humanity ay ihirit nga raw po ang kampo ni Pangulong Rodrigo Duterte o dating Pangulong Rodrigo Duterte ng bail. Sa tingin nyo, mapagbibigyan ba siya? Malabo yan, Maan, no? Yung bail na nangyayari sa atin, papasok yan dun sa may tinatawag na application for interim release dun sa may ICC, no? Para makakuha ka nito, kailangan mo ng extreme and urgent necessity, no? So kailangan mo rin ipakita na you're not a flight risk, kailangan mo rin ipakita na you're not going to antagonize and intimidate witnesses, and that you're not going to tamper with evidence. Malabo ngayon, lalo ng sobrang ang gugulo ng mga supporters ni President Duterte to the point na talagang hinaharas pa online yung mga ICC judges and officers natin, no? Dahil ngayon, napapakita na talagang flight risk and napapakita rin na sobrang powerful pa rin politically ang kampo ni President Duterte, and magsasabi talaga, magiging proof yan na talagang hindi siya babalik. No? Kung, pwede siyang magtago. Ito bilang bahagi ng legal strategy ng dating Pangulo ay kukunin daw niya yung serbisyo ni Nicholas Kaufman. Isa po siyang international o veterano, sinasabing veterano pagdating sa international legal battle. Tingin nyo, itong kanyang legal track record ay paano makatutulong sa dating Pangulo? Ano pagkakakilala nyo dito? Alam mo, kahit na sinong magaling na abogado ang kukunin mo sa ganitong kaso, kung ang numero unang testigo ng prosecution ay yung akusado mismo, dahil sa dami ng kanyang mga sinabi that really incriminate himself, talagang wa-effect pa rin yun, no? Kasi kung titignan natin yung application for warrant na inihain ng prosecutor, they relied and they're going to be submitting so many statements of the former president na talagang inako niya, no? Inamin niya yung kanyang participation, inamin niya yung mando niya na pagpatay, inamin niya na nagbigay siya ng mga reward at mga promotion, and inamin niya na bibigyan niya ng proteksyon kung sino man yung susunod sa utos niya sa pagpatay sa mga suspects, no? So kung ganyan na the biggest and most important witness of the prosecution is the accused himself, naku, ewan ko kung anong klaseng tumbling ang gagawin ng magiging abogado niya. Ito po, may pahayag si dating Secretary Harry Roque na mag-a-apply siya ng asylum sa the Netherlands. Tingin nyo ay uubra ito? Hindi ko alam ang magiging grounds na kanyang gagamitin, no, para sa asylum, and considering na yung warrant na binigay ng Kongreso magtatapos naman yun kapag tapos na yung Quadcom hearings, no? So hindi ko alam kung kung papasa sa Netherlands yung kanyang
request for asylum. Dahil mga request for asylum, yun talagang merong threat, no, sa yung buhay, sa yung security. Sa mga nangyayari ngayon, yung mga ang nababalitaan ko, yung mga biktima pa nga ang nasi-threaten ngayon ng mga Duterte forces. Eto, Attorney Butuyan, mapunta tayo kay Senator Bato de la Rosa na nagpapakanlong sa Senado, no? On request niya na wag siyang ibigay sa ICC. Pwede po ba yun? Alam mo, yung kapangyarihan ng Senate na pigilan ang pag-aaresto ng isang senador, dalawang condition lang. Una, kung in session yung Senado, kung hindi in session, hindi na mag-a-apply yung kapangyarihan ng Senate. Pangalawa, kung yung crime charge carries a penalty of less than 6 years. Dito, kung madidemanda si Senator Bato sa crime against humanity, 30 years yung parusa na applicable, no? So hindi mag-a-apply talaga yung kapangyarihan ng Senate na pigilan ang pag-aaresto. Eto naman, last na po, Attorney Butuyan, ano po yung panawagan niyo sa mga supporters ng dating Pangulo? Ang panawagan ko sa kanila, itabi nila yung mga emotion nila, yung prejudices nila, yung sentimiento nila, and tignan talaga ng kasinsinan yung mga nangyari, no, noong panahon ni Pangulong Duterte. Tingnan nila, ilagay nila sa sarili nila, yung sarili nila sa kalagayan ng mga namatayan, no, na walang proseso. Kasi karamihan ng kanilang pinagsisigaw ngayon na due process, human rights, yan yung mga karapatan na pinagkait ng former president sa mga andami nating kababayan na namatayan, no. So ito, proseso na human rights and due process na yung ina-apply kay President Duterte. So dapat talaga matuloy yung proseso at madinig, magkaroon ng hustisya para sa ating mga kababayan na biktima ng drug war. Alright, maraming salamat sa inyong panahon, Attorney Joel Butuyan. Muli, isa po siyang ICC accredited lawyer at chairperson ng Center for International Law. Magandang gabi po.